Dear Ate J, ako po si Lara, 33 anyos, isang simpleng may bahay at nanay ng isang anak. Hindi ko tunay na pangalan, gaya ng hindi rin tunay na tahimik ang buhay ko bilang asawa. Ang kwento kong ito ay tungkol sa isang napakalaking kasalanan. Isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng meron ako. Kasi Ate J, may nangyari sa amin ng kambal ng asawa ko at hanggang ngayon, hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba o babalikan. Nang makilala ko si Dan, alam kong siya na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Mabait siya, responsable, tahimik at higit sa lahat, seryoso sa buhay. Mabilis ang naging relasyon namin. Naging magkasintahan kami at makalipas ang 2 taon, nagpakasal kami. Nagtayo kami ng maliit na negosyo at sinimulan ng buhay may anak. Pero kahit gaano kaayos ang relasyon namin, may isang bagay kaming hindi talaga nagkakaintindihan. Ang init ng katawan. Madalas malamig si Dan, palaging pagod, palaging seryoso, walang halik, walang lambing, at madalas wala ring pagniniig. At bilang babae, hindi ko maipagkakailang may mga gabing nangangailangan ako. Hindi lang ng yakap, kundi ng buong atensyon bilang asawa. Hindi ko alam na may kambal pala si Dan, si Dale. Matagal na silang hindi nagkakasama dahil lumaki si Dale sa ibang probinsya. Tatiyahin nila, matangkad, maporma, masayahin at medyo barumbado ang dating. Kung si Dan ay tahimik at maayos, si Dale naman ay palaging palabiro, maloko at masyadong maharot sa pananalita. Una ko siyang nakita noong birthday ng anak namin. Tumulong siya sa pag-aayos ng handaan at doon pa lang, ramdam kong ibang klase siya. Habang si Dan ay abala sa pagtanggap ng bisita, si Dale ay nasa likod ko. Palaging nakangiti, palaging sumusulyap. Isang gabi, si Dan ay umalis para sa business trip sa Laguna. Naiwan sa bahay si Dale para tumulong sa tindahan. Habang natutulog ang anak namin, dumaan siya sa kwarto. Bit-bit ang charger na naiwan daw ni Dan. Pwede ba kong makicharge dito? Oo, sige. Sa tabi ng kama may saksakan. Pagkasaksak niya ng charger, naupo siya sa gilid ng kama. Alam mo, kung hindi ko alam, iisipin kong ikaw ang asawa ko. Loko ka talaga. Ngumiti lang siya. Pero ang titig niya, yung titig na alam mong may balak. Paano, Lara? Alam mo bang matagal ko nang gusto makilala kung sinong babaeng nakapagpaamo sa seryoso kong kapatid? Hindi ko alam kung ano ang bumalot sa akin. Init, pagkainip, kalungkutan. Pero hindi ako tumanggi nang hawakan niya ang kamay ko. Hindi ko siya pinigilan nang halikan niya ako. At sa mismong kwarto naming mag-asawa, nangyari ang bagay na hindi dapat. Hindi ko alam kung bakit, pero mas marahas si Dale, mas matapang, mas mapusok. Para bang alam niya kung saan ako hahawakan, kailan ako hahagkan, at kung paano niya ako dudurugin sa sarap. At sa bawat gabi na wala si Dan, inuulit namin yon. Mas masarap ba siya? Mas mahusay ba siya? Ate J, ang sakit sabihin, pero oo. Hindi lang katawan ko ang bumigay, pati puso ko. Tuwing uuwi si Dan, nakokonsensya ako. Lalo na't sa tuwing magkakatabi kaming tatlo, si Dan, si Dale at ako. Para bang walang nangyari. Pero isang araw, habang kumakain kami, tumingin sa akin si Dale at sinabing, Ate Lara, balak ko na pong bumalik sa Bicol. Napatigil ako. Bakit biglaan? Para iwas tukso. Napaluha ako sa harap ng asawa ko. Si Dan, hindi alam na may dahilan sa likod ng luha ko. Umalis si Dale. Hindi nagpaalam sa akin ng personal. Walang text, walang tawag. At sa mga sumunod na linggo, tuluyan na akong nabaon sa guilt. Pinilit kong ibalik ang init namin ni Dan. Pinilit kong mahalin siya, ng buo. Pero sa tuwing magsasama kami sa kama, ang mukha ni Dale ang naiisip ko. Ito ang kwento ni Lara. Isang babaeng nagmahal sa isang lalaki, ngunit natukso sa kaparehong mukha na may ibang init. Sa huli, ang tukso ay hindi lamang nasa katawan,
kundi sa espasyong iniwan ng isang relasyon na nawala ang apoy. Mga ka-wild at ka-confess, sa bawat kasalanan ng ating ginagawa, may kapalit. Hindi lang ito lihim. Minsan, ito'y alaala na habang buhay nating dadalhin. Ako si Ate J, at ito ang Tagalog Wild Confession. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, i-comment, at higit sa lahat, mag-subscribe sa Tagalog Wild Confession kung saan ang bawat lihim ay binibigyang boses.